Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na pagmumura, paninirang puri, at pamumusong. Yan yung mga tinatawag na peligro na walang preno na dila. Ano yung ibig sabihin ng peligro? Alam ko salitang Kastila yan na ginagamit din natin sa araw-araw. Peligro, ibig sabihin panganib. Panganib na walang preno na dila. Kasi nandiyan yung pagmumura, paninirang puri, at pamumusong. Pag-aralan po natin ito mga kapatid. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at ang New King James Version. Liban na kung babanggitin. Ang pagmumura, paninirang puri, at pamumusong. Lahat ng ito mga kapatid, mga masasamang salita yan na lumalabas mula sa tao, nagaganap yan sa pamamagitan ng pagsasalita ng bibig. Pero pwede rin sulat yan mga kapatid. Kasi pwede ka rin magmura, manirang puri at mamusong sa pamamagitan ng sulat. At yan panganib lahat yan. At bunga yan na walang preno na dila o walang preno na pagsasalita. Walang preno yung padalos-dalos, yung hindi na nag-iisip, walang pakundangan na pagsasalita. Alam niyo mga kapatid, nakalulungkot isipin na marami, bagamat hindi naman lahat sa ating bayan. Marami rin naman ang hindi. Pero marami kasi mga kapatid, na sa halip na ituring itong masama, yung pagmumura, lalo na yung pagmumura, ginagawang normal. Ginawang normal, pinapalakpakan, at itinatanghal pa sa mga entablado. Lalo na mga kapatid, kung ito ay nanggagaling sa isang kinikilalang leader o hinahangaan. Hindi lang sa politika yan mga kapatid, minsan sa religious leader, nakasumpong tayo ng palamura na religious leader. Hindi na bago sa atin yan mga kapatid sa pagkakaroon ng pinunong palamura at walang preno sa pagsasalita. Katunayan nga, di ba? Huwag sasama loob ninyo. Wala naman tayong personalan dito, no? At wala rin politika rito. Nagkaroon tayo ng isang pangulo na kilala sa kanyang pagmumura sa publiko. At sa halip na ituwid ito, marami pa ang natutuwa at pinapalakpakan yung pagmumura niya. Hindi lang siya, dahil sa naging popular, yung impluensyang ganon, abay ginaya na rin siya ng ibang mga politiko. Yung dating hindi naman nagmumura na rin. May nasaksihan nga tayo, matandang senadora sa video. At talagang mura na mura doon sa, sa committee hearing. PI ang ginagamit na mura. At kahit na hindi lang siya, kahit yung isang mas bata sa kanya, may nagmumura na rin. Akala mo hindi makabasag pinggan, gumamit na rin ng PI. Pero alam ko naman mga kapatid, polisiya ng Senado na bawal yan, bawal ang pagmumura roon. At kapag may nagmumura, pinabubura yun sa transcript nila. Dahil hindi rin naman nila kinukonsente yun. Pero may nakakalusot Napapanood tuloy ng mga kababayan natin na siyempre habang nagko-committee hearing o kaya privilege speech, nakapagbitaw ng PI, nagmura, bagamat pinabura na yun, wala na sa transcript, kaya nga na iba, the damage has been done. Kumawala na yung salita Kahit binura pa sa papel yun, pero nasa video, nandun pa rin at tumatak na sa isipan ng mga mamamayan at nagiging modelo pa sila. So masama yun mga kapatid. Hindi magandang kultura yan. Kung palalawakin pa natin ang kulturang yan sa bayan natin, sana lang tayo dadamputin bilang isang bansa. Lahat na lang ng mga mamamayan natin, bata pa lang, magiging palamura na. Alam niyo, hindi na sa politika, maging sa reliyon, nakita natin may leader na reliyon na nagmumura. So, lumaganap na yung ganyang klaseng mga pananalita. Sa mga pelikula, telebisyon, nung bata ako, walang ganyan Walang mga PI sa pelikula. Ngayon, mapapanood mo, meron na Sa social media, yung mga vlogger, mga palamura na rin yung mga vlogger. At pinakikita nila yung tapang nila sa pamamagitan ng pagmumura. Pini-PI nila yung kanilang kinokomentarya, kinokomment, di ba? Social media, maging sa pang-araw-araw na usapan, palasak na yung pagmumura. Panlalait yan, mga kapatid. Mga malalaswang pananalita. Kaya nga, matuwa at magalit, nagmumura na yung mga palamura.
habang tinuturuan natin ang ating mga anak, nung bata pa, huwag kayong magmumura, huwag kayong gumamit ng mga bastos na salita. Kaya lang paglabas nila ng ating tahanan, agad nilang naririnig yung mga gano'ng salita sa paligid lang nila, mga kapatid. Meron lang akong paglilinaw rito bago magalit yung iba, mga kapatid. Disclaimer, paglilinaw. Ang ating aralin ngayon walang kaugnayan sa anuman at kanino mang personalidad o usaping pampulitika sa ating bansa. Wala tayong gaanong, involvement sa politics. Bahala kayo kung kaninong grupo kayo. Hindi 'yun ang issue. Ang issue rito yung pinag-uusapan natin, yung paninirampuri, pagmumura, pamumusong. Nakita niyo, mga kapatid? Wala tayong sinusuportahan o sinisiraan na politiko. Alam niyo naman ang paniniwala natin dito. Nagkaroon na ng lesson tayo tungkol sa politika, na tayo naniniwala na anuman ang anyo ng pamahalaan at sino man ang namumuno ayon sa pagtuturo ng Biblia ay dapat nating igalang. Yun ang pagtuturo ng Biblia. Kahit ayaw mo sa presidente, ayaw mo sa hari, dapat tayong magpasakop. Tungkulin natin yan bilang mga Kristiyanong mamamayan ng anumang bansa. Naninindigan tayo na ang mga Kristiyano ayon sa Biblia ay hindi dapat makilahok sa anumang armadong pag-aalsa laban sa gobyerno. Sa halip, kung meron tayong patakaran sa tingin natin na hindi tama, dapat nating ituwid ang mga ito sa pamamagitan ng mapayapa at makadiyos na paraan. Hindi para pabagsakin ang anumang gobyerno, kundi upang itama ang anumang katiwaliang ating tinututulan. Pwede tayong tumutol, pwede tayong magayag. Pero ayusin natin, mga kapatid. Iayon natin sa salita ng Diyos. Kung bobo na tayo, tutuligsa tayo, ayusin natin. So pag-aralan po natin to. Dito muna tayo sa definition of terms natin, mga kapatid. Pagpapakahulugan. Tatlong uri ng masasamang salita ang nabanggit sa ating pamagat. Nais natin bigyan ng malinaw na pagpapakahulugan ang mga ito. Yung tatlong salitang yan, mga kapatid, pagmumura, paninirampuri, at pamumusong. Pagmumura. Sa English niyan profanity or cursing. Cursing, yung parang sinusumpa mo yung kung kanino mo dinideliver yung mura. Paggamit ng masasamang salita yan o malulutong na panalita na may layuning mang-insulto, magpahayag ng galit o maglabas ng sama ng loob. Karaniwan itong may kinalaman sa kabastusan at pang-aalipusta. Alam niyo, mabigat yung kahulugan ng salitang pagmumura, yung profanity or cursing. Pero ang nakalulungkot, mga kapatid, naging palasak na at talamak na ginagamit ito ng kahit na sinong mga tao. Hindi naman nga lahat, pero marami. Nagagalit man ng tao o hindi, nagagamit na yan. Matuwa't magalit, nagbibiro man o seryoso, abay, nagiging palamura na rin. Kahit hindi lang dahil galit, minsan ginagamit yan sa pagpapatawa at para ipakita na matapang sila. At paninirampuri, slander o defamation sa English. Ito yung tungkol sa pagkakalat ng hindi totoo at mapanirang impormasyon laban sa isang tao o maaaring laban sa gobyerno upang sirain ang reputasyon. Yung slander at defamation, mga kapatid, parehong may kinalaman yan sa paninirampuri. Ngunit may mahalagang pagkakaiba. Pag sinabing defamation, ito yung pangkalahatang termino para sa pagpapalaganap ng maling impormasyon na nakasisira sa reputasyon ng isang tao o ng anumang grupo. Meron itong dalawang pangunahing uri. Slander, paninirampuri yan sa pamamagitan ng vocal, pagsasalitang paraan, slander yan. Libel, defamation din yan, paninirampuri rin yung libel, kaya lang, paninirampuri yan na nakasulat o kaya nasa video, siguro maituturing na gano'n. Slander, ito isang uri ng defamation na ginagawa sa pamamagitan ng salita, sa vocal nga na paraan, binibigkas tulad ng chismis.
o maling akusasyon sa isang tao sa harap ng iba. Libel, isang uri ng defamation, ngunit ito ay nasa nakasulat, nakalimbag o permanenteng anyo. Tulad nung sa social media, maaaring video yan, o kaya sa dyaryo at iba pang publication. So yun mga kapatid, lahat yan paninirang uri, nakasulat mo yan, sabi mo man, basta yan nagsasalita ka ng masama laban doon sa pinagsasabihan mo. At yung masama sinasabi natin mga kapatid yung talagang panlalait. Di ba? Masama talagang salita. Halimbawa mga kapatid, kung may isang tao na nagsabi na ng maling paratang sa iyo, sa harap ng ibang tao, slander yun. Pinagbibintangan ka na masama. Kung may isang tao na nag-post naman sa Facebook ng maling impormasyon para sirain ang reputasyon ng isang tao o kaya maging ng gobyerno, libel yun. Kung hindi mo mapapatunayan yan, lagot ka. Sa batas ng Pilipinas, sa Republic Act number 10175 o yung tinatawag na Cybercrime Prevention Act, ang libel sa internet mga kapatid ay itinuturing na isang krimen na may mas mabigat na parusa kaysa tradisyonal na libel. Yung pagkakalat ng mga maling impormasyon na napakarami sa social media, sa YouTube, sa Facebook, yan yung nasa Pilipinas, di ba? Mga fake news, mga videos na akala mo ay totoo, yung pala, inedit lamang. At maraming post sa Facebook na mali-mali ang impormasyon dahil sa layunin lamang ay siraan ang kabilang panig at himukin at pag-alabi ng damdamin ng mga tao para magalit. Isipin mo magagalit ka dahil nakapanood ka ng isang video na akala mo totoo, yung pala inedit lang. Naniwala ka agad. Nagalit ka ngayon. Isipin nyo naman. So, mag-ingat po tayo mga kapatid sa pag-post natin, sa pag-share po natin, at sa panunod natin. Baka naman mapaniwala tayo ng fake news. At yung number 3, pamumusong. Sa English nito mga kapatid ay blasphemy. Yung pagsasalita o pagkilos na may kawalang galang at pag-iinsulto laban sa Diyos, sa relihon, o sa mga banal na bagay. Maaari rin itong tumutukoy sa paglapastangan sa anumang itinuturing na sagrado. Ang mga bagay na ito mga kapatid ay nasasaksiyan natin sa social media. At sa ilang mga videos na nakita natin na ikinatutuwa pa ng mga nakikinig. Ang mga ganyang uri ng mga pananalita ay hindi dapat masumpungan sa atin ng mga Kristiyano. Hindi tayo dapat makibahagi sa tatlong masasamang kategorya na yan ng pagsasalita. Bilang mga Kristiyano, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na mag-ingat sa ating pananalita. Hindi tayo dapat mahulog sa agos ng mundo. Kaya ngayon mga kapatid, pag-aralan natin kung ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga masasamang pananalita, ang epekto nito, at paano natin ito iiwasan bilang mga mananampalataya kay Kristo. Anong uri ng pananalita ba ang dapat masumpungan sa atin? Bilang mga mananampalataya mga kapatid, ito dapat ang pinakapundasyon, diwa na nakapaloob sa ating mga pananalita. Ano po yun? Yung mabuting salita para sa ikatitibay. Sang-ayon sa Efeso 4:9 mga kapatid, ito po sinasabi ni Apostol Pablo. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. So yung Efeso 4:29, yung binasa natin, isang paalala yan ng ating mga pananalita ay merong malaking epekto yan. Bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo tinawag para umiwas sa masasamang salita, kundi upang magsalita din ng mabuti ayon sa pangangailangan para makapagdala tayo ng biyaya
sa iba. Tingnan niyo mga kapatid, pigain natin itong talatang ito. Ano bang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. So malinaw 'no, ipinagbabawal sa atin ang lahat ng masamang salita dahil sa salitang anuman. 'Pag sinabing anuman, lahat na 'yan. Either na magmura ka, manirang puri, 'di ba? Anumang salita, ng insulto ka, tsismis, lahat 'yan basta bawal ang masamang salita. At sabi diyan, hindi dapat lumabas yung mga salitang ito. Ibig sabihin, dapat yung mga pananalita natin, pinakikita diyan ay isang bagay na meron tayong kontrol. May kontrol tayo dahil sabi, hindi dapat lumabas. Naiuutos eh. Inuutos eh. O dapat, hindi tayo dapat magsalita ng masamang salita. Ibig sabihin, kaya mong kontrolin yan, di ba? Yung mga salitang yan, hindi dapat lumabas sa inyong bibig, nagpapakita na kaya nating pigilin yan kung gugustuhin natin. Hindi natin maaaring idahilan na nabitiwan lang natin ang isang masamang salita nang hindi sinasadya. Tandaan natin, mag-ingat tayo sapagkat kapag ang salita binitiwan natin, nabigkas na natin, at merong nakarinig, kahit anong paliwanag mo pa riyan, mahirap na bawiin yan. O, pwede mong bawiin, pwede kang humingi ng apology, pero naibato mo na yung salita eh. Katulad yung kinukwento ko sa inyo mga kapatid kanina sa introduction natin. Nakapanood nga tayo ng video eh, palamura. Palamura sa senadora, babae pa naman. Nagmumura ng PI. Okay, pinabura naman. Wala naman sa transcript yun. Pinabura ng chairman o sino man. Pinabura sa transcript, hindi mo na mababasa. Pero nasa video eh. O paano yung ngayon? Nabitiwan mo na eh. Ganon din yung isang nakababatang senador, pero matanda na yun. Pero nakababata dahil medyo bata-bata pa. Mas bata kaysa sa akin. Nag-PI. Wala, nabitiwan na niya eh. Pinabura nga sa transcript, pero wala, nasa video naman. So nakita niya, no? Hindi dapat maging dahilan yan. Nasasabihin natin eh, hindi naman natin sinasadya. Hindi dapat. May control nga tayo eh. Kaya nga inutos eh. Ano mang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. So, kaya mong kontrolin yan. Kaya mong pigilan yan. At hindi natin pwedeng sabihin nagbibiro lang tayo. Biro man yan o hindi, mga kapatid. Hindi dapat lumabas sa atin ang masamang salita. Tingnan nyo pa rito, mga kapatid. Tungkol sa pagbibiro. Sasabihin ng iba, hindi, biro lang naman yan eh. O, tingnan natin. Tungkol sa pagbibiro, tayo bang mga mananampalataya? Pwede bang pabiro-biro lang yan? Sabi sa Efeso 5:3-4, ngunit ang pagkikapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. May singit lang natin to dahil papunta tayo doon sa isang talata, susunod dito, may tungkol sa pagbibiro. Pero dito tayo nagsimula para makita natin ang konteksto. So ito yung mga bagay na hindi dapat masumpungan po sa atin. May singit lang natin nabanggit dito. Sabi, huwag sanang mabanggit sa inyo. Ano yung ibig sabihin na huwag sanang mabanggit sa inyo? Ibig sabihin, pinapakita niyan na huwag tayo may involved sa ganyan. Saan? Sa pagkikipid at lahat ng karumihan o kasakiman. Dapat hindi tayo na-involved dyan. Gaya ng nararapat nga sa mga banal. Hindi tayo sumasabit dapat dyan. Iwasan natin yan. O tuloy natin. Gayon din ang karumihan at hangal. At hangal na pagsasalita. O mga pagbibiro na di nararapat. Kundi ang pagpapasalamat. So, nakita nyo mga kapatid. Yung pagbibiro na hindi nararapat. Talagang hindi dapat masumpungan sa ating mga mananampalataya. Mga hangal na pagsasalita. Di ba? Maaring bastos, panunokso, pagmumura. So, pinapaalala tayo. Paalala to sa ating Apostol Pablo. Utos to na hindi dapat masumpungan sa atin yan. So, kasama yung pagbibiro, di ba? Kaya hindi natin pwede sabihin, hindi, nagbibiro lang yan. Biro, bawal nga eh. O kung hindi ka naniniwala sa Biblia, bali, wala sa iyo mga salitang yan. Sige, go ahead. Pero tayo mga mananampalataya, mga kapatid, dapat hindi nasusumpungan sa atin yan. Ano mang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Ano ang dapat? Kundi ang mabuti lamang sa ikatitibay. So nakita nyo, no? Hindi lang tayo pinapaiwas sa masamang salita, kundi dapat mabuti lamang
sa ikatitibay, yung ating pananalita ay dapat positibo, nakapagpapatibay ng alin? Ng pananampalataya, damdamin at kalooban ng iba, di ba? Nakaka-encourage tayo, hindi tayo nakakagalit. Hindi sapat na umiwas lang sa masama, kundi dapat aktibo tayong sabihin natin kung ano yung mabuti. Bakit? Para nga sa ikatitibay. Para ma-encourage, makatulong tayo sa pagbuo ng mas mabuting ugali, relasyon at pananampalataya ng iba. Hindi ka makakatulong sa kabutihan ng karakter ng tao kung puro mura ang aabutin nila. Di ba? Puro, sasabihin mo na lang, nagbibiro ka. At tayo naman, kapag nakakarinig tayo ng gano'n, na-involve tayo sa audience, na yung speaker natin nagmumura, huwag nyo papalakpakan, na-encourage tuloy sila eh. Tuwan-tuwa sila dahil pinapalakpakan sila eh. Nakita nyo mga kapatid, no? Hindi natin kinukonsinti yan. Ayon sa pangangailangan. Ano ibig sabihin ng ayon sa pangangailangan? Sa English niyan eh, according to the need of the moment. Ibig sabihin, nasa tamang timing ka. Yung pagsasalita mo. Hindi lang basta mabuti, pero dapat nasa timing yung pagsasalita mo. Maaaring tama nga yung sinasabi mo, out of timing ka naman, hindi din po pwedeng ganun. Iisipin natin yung timing natin. Halimbawa, mga kapatid, hindi natin kailangan sermonan ng sermonan ang isang tao na namatayan, di ba? Na nagdadalamhati. Tsaka mo na sermonan yan. Kundi palakasin mo muna yung loob niya. Dahil nagdadalamhati siya eh, di ba? So, timing lang mga kapatid. Bakit? Upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Yung pala importante eh. Sa mga pagsasalita natin eh. Na makapagbigay tayo ng biyaya sa mga nakakarinig ng boses natin. O kaya sa sulat natin, kung sino man makabasa niyan, makapagbigay yan ng biyaya. Alam niyo, sa Biblia, yung salitang biyaya, di ba? Kaloob yan na walang bayad. Example, biyaya ng Diyos ang kaligtasan. Kaloob na walang bayad, kahit hindi tayo karapat-dapat, binigyan tayo ng kaligtasan, biyaya ang tawag doon. Dahil ang naging requirement lang, pananampalataya, paniwala mo lang. Biyaya yun. Ipinagkakaloob yan ng hindi binabayaran. Pero katulad ng salvation nga, ipinagkaloob sa atin ng Diyos yan na walang bayad. Kung gayon, kung i-compare natin dito, gagamitin natin salitang biyaya, ginamit dito makapagbigay daw ng biyaya, dapat yung ating mga pananalita, nagbibigay ng inspirasyon, umaakay sa kabutihan, nagpapalakas ng kalooban at ng pananampalataya. So, mas pinapahalaga ng Diyos ang epekto ng ating salita sa iba. Kaya hindi lang dapat hindi masama ang ating sinasabi, kundi dapat kapaki-pakinabang at makadiyos ang ating sinasabi. So yan ang pundasyon natin, mga Kristiyano, sa pagsasalita natin. Dapat yung mga pagsasalita natin hindi lang masama, kundi nakapagbibigay ito ng para sa ikatitibay na mga nakikinig sa atin. And yung susunod na bahagi ng ating aralin, tingnan naman natin yung medyo kabaligtaran yan. Ano yon mga kapatid? Yung pagsasalita ng masama, hindi nakalulugod yan sa Diyos. Kanina, dapat sa ikatitibay ito. Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol dyan sa mga pagsasalita ng mga masama? Kung kaya't nasabi natin na hindi nakalulugod sa Diyos. Number 1, katulad itong pagmumura at mahalay na pananalita. At sa talatang babasahin natin, kasama na ng ibang mga kasalanan, dapat itakwil natin. Pagmumura at mahalay na pananalita, dapat itakwil. Kasama na yung ibang mga kasalanang nabanggit dito. Basahin po natin dito sa Colosas 3:8. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait at maruming pananalita na mula sa inyong bibig. So ipinatatakwil. Pag sinabing takwil, mga kapatid, nagpapakita yan na talagang itatapon na natin yan sa buhay natin. Put off, takwil. Ang alin? Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, maruming pananalita mula sa inyong bibig. O yan. Pag-aralan natin ulit. Ngunit itakwil. Itakwil nga, gaya na sinabi natin, dapat talagang lubusang alisin natin ito. Lubusan alisin natin ito. Ano-ano ang lubusang aalisin natin? Number 1, galit.
Galit, 'pag sinabing galit dito sa konteksto nito, tumutukoy ito sa matagalang sama ng loob ito o pagkamuhi na naipon sa puso ng isang tao. Hindi lang 'yan yung ordinaryong nagalit ka lang, kundi talagang meron kang pagkamuhi. Medyo mas malalim na galit 'to 'pag titingnan natin sa konteksto, no? At nasundan 'yan ng puot. Mas mataas na level ng galit ito, mga kapatid. Matinding damdamin ito ng galit na talagang, ang purpose nito wrath 'to, wrath. Tatandaan niyo yung salitang wrath of God, yung puot ng Diyos. Yun ay hindi lang basta galit kundi may plano pang magparusa. At tayong mga Kristiyano, hindi dapat magkaroon ng puot sa ating kapwa. So galit, puot, tanggalin natin 'yan. Masamang pag-iisip, ano sa English ng masamang pag-iisip? Malice. Malice, yung malisya, di ba? Yung malisyoso, malisyosa ang pag-iisip natin. Tumutukoy sa masamang kalooban. Ganon din sa masamang intensyon laban sa iba. Kasama na rin diyan yung inggit eh. Panlilinlang, panloloko, di ba? Masamang plano at maring hindi laging nakikita, no? Yung mga ganyang ugali sa panlabas na kilos pero nasa puso ng tao. So, iwasan mo natin yan. At ang panlalait, blasphemy pa, no? Blasphemy. Mamaya tatalakayin natin ng hiwalay yung blasphemy. Pero dito kasi sa kontekstong ito, panlalait sa kapwa to. Paninirang puri yan. At maruming pananalita mula sa inyong bibig. O, nandiyan na yung pagmumura, di ba? Maruming pananalita mula sa inyong bibig. Pag sinabing maruming, kasama na lang yan. Hindi lang pagmumura, maraming kabastusan yung sinasabi mo. O anumang pananalitang hindi kaaya-aya na labag sa itinuturo ng banal na kasulatan. Excuse me. So yun po mga kapatid. So kasama yung pagmumura, mahalay na pananalita, kasama pa rin yung ibang mga pagkakasala. So yan yung mga pagmumura at mahalay na pananalita. Itakwil. Itakwil daw natin yan. So yung susunod naman mga kapatid, isang babala sa atin to na mag-ingat tayo sa bawat salitang lumalabas sa ating bibig. Dito sa Mateo 12:36 hanggang 37, kung ito'y talagang didibdibin natin, talagang mag-iingat nga tayo sa ating mga pagsasalita. Yung mga sinasalita natin, sumasalamin yan sa nilalaman ng ating puso. No? Bago dumating dyan sa talatang yan, sa 12:36 hanggang 37, ipinapaliwanag ng Panginoon Kristo na kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yun ang nanggagaling sa ating mga puso. At pagdating nga sa verse 36, ang sabi nga niya, matapos sabihin ng Panginoon Kristo tungkol sa nilalaman ng ating puso na siya nga lumalabas sa bibig natin, sinundan niya sa 36 ng, subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Nakita niyo mga kapatid, ha? Di ba mapanganib yan kung hindi tayo mag-iingat? Dahil sa araw ng paghuhukom, mananagot tayo sa Diyos. Ipagbibigay sulit natin sa Diyos ang bawat salitang lumabas sa bibig natin na walang ingat. Yung mga padalos-dalos, yan yung peligro na walang preno na dila. Yung mga binitiwan natin na hindi natin nilagyan ng preno ang ating mga pagsasalita, mananagot tayo niyan. They will give account of it in the day of judgment, sabi ng Panginoon sa Kristo. I-accounting tayo ng Panginoon, ng Diyos, sa araw ng paghukom. Ano i-accounting sa atin? Yung mga salitang binigkas natin na walang ingat. Tuloy natin sa verse 37, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalasala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahatulan ka. Yung hatol dyan, yung condemn. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Isipin nyo, kondenado ka. Parang ano yan no? Di ba? Naalala nyo yung Miranda right na binabasa ng mga arresting officer kapag meron silang inaaresto. Yung unang sentence nun, ikaw ay may karapatang manahimik. You have the right to remain silent. Di ba? Ano man sabihin mo
ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Eh, 'di ba sa Miranda Doctrine 'yan? Yung mga salitang binitiwan natin, puwedeng maging laban sa atin 'yan. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kaya sabi natin sa heading, mag-ingat sa bawat salitang binibigkas. O tingnan niyo, ito yung mga dapat natin pag-ingatan, paninirang puri at panlilibak. No? Sa English yan, defamation and mockery o kaya slander and ridicule. Mockery, di ba yung ginagawa mong, parang hinahamak mo, ginagawa mong katatawanan, ganun din ang ridicule, di ba? So lahat yan masama, depende sa konteksto, no? Pero halos ganyan ang mga kahulugan niyan sa English. Depende sa konteksto. Pero ano man ang konteksto niyan, lahat yan masama. Laban sa kapatid o sa kapwa. At minsan laban din sa Diyos yan. Pero dito muna tayo sa kapwa. Sabi nga ni Santiago, mga kapatid, huwag kayo magsalita ng masama laban sa isa't isa. So yung mga mananampalataya, hindi dapat magsalita ng evil. Evil, masama. Ano ba yung mga masasamang salita? Number 1, pagmumura. Pananirang puri, di ba? Wag magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid, ay ano raw? Ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Kautusan ng ano yan? Kautusan ng Diyos yan. Kapag ikaw ay nagsalita at humatol o kaya humatol ka sa kapatid mo, abay nagsasalita ka na masama laban sa kapatid mo, laban din sa kautusan. At nagsasalita na masama laban sa kautusan. Isipin nga ninyo. Isipin mo, parang against ka sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay umahatol sa kautusan, hindi ka na tagatapad ng kautusan, kundi isang hukom. Ay, judge ka na. Ay bagay na hindi ka naman dapat maging judge. Dapat tagapakinig ka, tagatupad ng kautusan. So nakita niyo, no? Yan yung, yung paninirang puri yan. Bakit nasabi natin paninirang puri? Kasi sabi diyan sa unang panarala, huwag kayong magsalita ng masama. Masama. Ng evil. Paninirang puri yan o kaya nanlilibak ka sa kapwa mo. So, bawal manirang puri. Kaya mag-ingat tayo no, sa paninirang puri. Sa kapwa natin, maging sa pagpo-post natin sa Facebook at sa YouTube. Kung nagpo-post kayo sa YouTube, sa Facebook ang maraming post, di ba? Mag-ingat tayo, baka naman sinisiraan natin ng puri ang isang tao na hindi naman pala, wala naman pala katotohanan, fake news naman pala. At kahit hindi fake news, huwag tayo magsasalita ng masama. Sabihin natin kung anong katotohanan. Ibulgar natin ang kamalian, pero huwag tayong magsasalita ng masama. Mumurahin mo pa. May mga vlogger na gano'n no? Ayan, nasermonan sila sa Kongreso. Napanood ko kahapon. Nasiyan mo na yung mga vlogger na ang tapang-tapang magmura sa mga vlog nila. Pwede mo namang gusto mong punahin ang isang balita. Di punahin mo, pero murahin mo pa. Tapos yung balita pala, mali. Hindi naloko na. Di ba? So nakita niyo, no? Pamumusong sa Diyos. Ito yung tinatawag sa English na blasphemy, mga kapatid. Yung pamumusong ay anumang salita gawain yan ng walang paggalang sa Diyos. Ang pagsasalita o pagkilos na may kawalang galang o pang-iinsulto yan laban sa Diyos. Maraming tao ngayon ang walang takot sa paggamit ng pangalan ng Diyos sa pagbibiro. Ginagamit ang Diyos sa pagbibiro para makapagpatawa, makaani ng mga palakpak. Abay, mabigat na kasalanan pala yan, mga kapatid. Kung basta-basta na lang natin gagamitin ang pangalan ng Diyos, pamumusong yan. Pamumusong, pagsasalita ng masama laban sa Diyos yan. Lalo na yung, tingnan nyo dito sa 10 Commandments. Sa third commandment, ikatlong utos to, sa 10 utos. Sabi rito, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalan sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So ito mga kapatid, mahalagang utos to mula sa 10 utos at tagos to hanggang sa New Testament na hindi natin dapat gamitin ang pangalan ng Panginoon nating Diyos sa walang kabuluhan. So, binibigyan din dito mga kapatid ang kabanalan ng pangalan ng Diyos. Ang kahalagahan ng tamang paggamit ng pangalan ng Diyos. Huwag natin gagamitin sa biro-biro lang. Sabi nga,
Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Yung salitang babanggitin dito, mga kapatid, ano, ay hindi lamang tumutukoy sa pagsasalita mo ng pangalan ng Diyos, kundi kung papaano mo ginagamit yan. Baka ginagamit mo lang yan sa biru-biruan. O kaya baka iniinsulto mo talaga ang Diyos. Ang pangalan ng Panginoon nating Diyos, mga kapatid, ay banal at dapat igalang. Singit natin to sa awit 119, talatang 1111, talatang 9. Sabi rito tungkol sa pangalan ng Panginoon Diyos, siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakilanman. Eto, banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Banal at kagalang-galang ang pangalan ng Diyos. Kaya sabi rito, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa walang kabuluhan. Walang kabuluhan, ibig sabihin, yung sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kung titingnan natin sa kontekstong yan, mga kapatid, huwag mong gagamitin. Halimbawa, pangalan ng Diyos sa pagsumpa mo, yung paggamit ng kanyang pangalan sa kasinungalingan. Halimbawa, sinasabi mo na saksi ko ang Diyos. Kahit nagsisinungaling ka, sinasabi mo pa, saksi mo ang Diyos. Walang paggalang o walang ingat na paggamit ng pangalan ng Diyos sa usapan. Kasama na rito yung pagbibiro. Ayaw ng Diyos na lalapastanganin ng sino man tao ang kanyang pangalan at gagamitin sa walang kakwenta-kwentang pag-uusap. Lalo na sa biruan lang. Lalo na kung may halo pang pambabastos o kabastusan na usapan. Sumunod na pariralangan, sabi, sapagkat hindi pawawalan sala ng Panginoon at sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Pag sinabing hindi pawawalan sala, sigurado magkakasala ka sa Panginoon o ng Panginoon. Sabi, yung Panginoon mismo magpaparusa sa atin doon sa gumagamit ng pangalan niya sa walang kabuluhan. Kaya mabigat, di ba, mga kapatid? Yung utos nito nagtuturo sa atin na dapat tayo magkaroon ng matinding paggalang sa pangalan ng Diyos. Hindi natin dapat gamitin ito sa kasinungalingan, walang kwentang bill, sa pagsumpa o anumang bagay na hindi nagpapakita ng paggalang sa Kanya. Sa halip, dapat nating sambahin at parangalan ang pangalan ng Diyos. Gaya ng sinasabi ng Panginoon, no? Panginoong Jesus sa kanyang pagtuturo ng panalangin, sabi, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. So nakita niya, no? Bawal na bawal yan. Delikadong kasalanan niya, yung pamumusong sa Diyos. Kaya wag na wag tayong masumpungan sa anumang pamumusong. At kung merong namumusong sa Diyos, ay wag nating papalakpakan. Kahit presidente pa siya, kahit hari pa siya, kahit sinong diktador pa siya. Nagbibiro man siya o hindi, wag nating tatangkilikin para matigil. Minsan tinatangkilik, pinapalakpakan, nawiwili tuloy. Punta naman tayo dito sa aplikasyon, mga kapatid. Nakita nyo, yung pagsasalita natin, napaka-selan, mga kapatid. Yung mga salitang lumalabas sa ating bibig. Dito sa bahaging ito, tingnan nyo, ang kapangyarihan ng iyong salita, nagbibigay buhay yan o kaya nagdudulot ng kamatayan. Gaya ng nakita natin kanina na sinabi ng Panginoon sa Kristo, balikan natin, no? I-plus lang natin. Yung sinabi ng Panginoon, no? Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawala sala ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahatulang ka. Katulad niyan, mga kapatid, dito naman sa bahaging ito ay makikita natin yung kapangyarihan ng salita natin. Sabi kanina, pwede ka mapawala sala, pwede ka ring, ano ba sabi ng Panginoon? Mapawala sala at pwede ka ring mahatulan, makondem sa salita mo. Kasi yung salita natin, mga kapatid, maaaring magbigay yan ng buhay o kaya magdulot ng kamatayan natin. Ito yung sinasabi sa Kawikaan 18:21. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. So, makapangyarihan ng dila, di ba? At nasa power of the tongue and death and life. Kaya napakahalaga, no? Yung dila may kakaya magbigay buhay at magsanhi ng kamatayan. O di ba ganon? Sabi, pag masama dila mo, pwede ka mamatay sa actual na literal eh.
'Pag masyado kang tsismoso, tsismosa, puwede kang mapahamak niyan, mapapatay ka pa riyan, 'di ba? Yung mga vlogger na ano, na walang ingat din, o puwede silang mapahamak din. Kaya nga nasermonan sila kahapon, sa dun sa Kongreso, sa committee hearing, eh. O kamatayan at buhay, mga kapatid. Buhay, maaaring tumutukoy yan sa literal na buhay nga, o kaya maaaring magbigay ka ng yung buhay maaaring puwedeng pagpapalakas ng loob, pagpapayo, pagsasalita ng katotohanan na nagdadala ng biyaya. Katulad yung sa Efeso kanina, 'di ba? Na yung pananalita natin dapat yung nagdadala ng biyaya. Buhay din yun, 'di ba? At, kamatayan, kamatayan, kapahamakan yan, mga kapatid. At ang sabi dito, "At ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang bunga." Yung umiibig dito sa kanya tumutukoy sa mga taong gumagamit ng kanilang dila. Lahat naman tayo gumagamit, maliban na lang 'pag ka, pero puwede ka rin sumulat. Kasama na rin diyan yung pagsulat, yun din yun, mga kapatid, eh. So, puwedeng masama ang sulat mo, puwedeng mabuti rin. Puwede kang magmura sa sulat, eh. Puwede ka ring, pumuri sa sulat. So, isama na natin dito yung mga post sa mga social media, mga kapatid. Huwag kayong basta-basta magpo-post diyan, sapagkat maaaring ikapahamak niyo 'yan at, gumamit kayo ng tamang mga salita. So, umiibig sa kanya, tumutukoy yan sa mga taong gumagamit ng dila, ng pananalita, ayon sa kanilang kagustuhan, mabuti man yan o masama. Kakain ka, no? Kakain ng kanyang bunga. Ibig sabihin, anumang sabihin ng isang tao, may balik sa kanya yan. Kung nagsalita siya na mabuti, magpagpapala ang kanyang aanihin. Siyempre, kung masama, kapahamakan ang darating sa kanya. Kaya mga kapatid, dapat tayo maging maingat sa ating pananalita. Palagi nating inuulit-ulit yun, sapagkat maaari nitong maapektuhan ang buhay po natin. So yun po, mga kapatid, makapangyarihan, di ba, yung mga salita natin. Ngayon, paano tayo mababanal? Ibig sabihin, paano mababanal ang ating mga pananalita? Dahil napaka-importante na maingatan natin ang ating pagsasalita. Number one, mga kapatid, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Katulad ni Haring David sa kanyang kinumpos na awit dito. Maglagay ka ng bantay sa aking bibig, O Panginoon. O, nais ni, humingi ng tulong sa Diyos si David na mabantayan yung bibig niya. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Ingatan ang pintuan ng mga labi niya. Ibig sabihin, matalinghagang paglalarawan ito na nangangahulugan na makontrol yung kanyang mga pananalita. Humihingi siya ng tulong sa Diyos. Yun ang isa sa sagot sa ating tanong, paano mababanal ang ating pananalita? Ipanalangin natin yan. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Ito pa sabi nito sa awit 19:14, naway ang salita ng bibig ko at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa paningin mo, O Panginoon, ang aking malaking bato at manunubos ko. So, hindi lang salita rito, no? Ang mga salita ng bibig ko, salita ng bibig, at ang pagbubulay-bulay ng aking puso. Konektado kasi yan dalawang yan, eh. Gaya ng sabi ng Panginoon Kristo. Yung mga salita natin, gagaling sa puso natin, eh. Kung punong-puno na kasamaan ng puso natin, masama rin ang ibubuga ng mga bibig natin. Kaya dito yung panalangin ni David, no? Naway ang mga salita ng bibig ko at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa paningin mo. Kaya mga kapatid, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Isama natin sa ating mga panalangin na maayos ang ating pananalita. Pero siyempre, hindi lang natatapos yan sa panalangin, mga kapatid. May kasabihan nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nananalangin tayo sa Diyos na mapigilan ang mga pagsasalita natin, makontrol, maging maayos ang pagsasalita natin. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Pinagpe-pray natin yan, pero may action din sa panig natin. Eto, pigilin ang dila. Ibig sabihin, pinagpe-pray mo nga yan, hindi mo naman pinipigilan ang dila mo, dapat practice natin kung ano yung inihiling natin sa Diyos tungkol dyan sa pinag-uusapan natin. Diyos ko po, tulungan mo po ako, bantayan mo ang mga labi ko, ang mga pagsasalita ko.
O tayo naman, ito yung bahagi natin. Ito sa ating huling talata, mga kapatid. Ang sabi rito, kung inaakala ng sino man na siya'y religyoso, ibig sabihin, kung inaakala mo na tama yung paniniwala mo sa Diyos, na tunay kang sumasamba sa Diyos, tunay kang ang Kristiyano, kung iniisip mo kapatid na ikaw ay tunay na Kristiyano, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila sa mga kapatid, wala ka kontrol sa dila mo, ayaw mong pigilin, pero kaya mong pigilin dahil sabi nito, subalit hindi pinipigil, ibig sabihin, kaya mong pigilin yan. Kung mananampalataya ka nga, sinasabi mong mananampalataya ka, at hindi mo pinipigil ang dila mo, sabi nito, kundi dinadaya ang kanyang puso. So, yung taong di marunong magpigil ng dila, nagkakaroon ng maling paniniwala yan. Dahil lumalabas dito, akala mo lang mananampalataya ka. Dinadaya mo lang ang puso mo. Bakit? Hindi mo kasi pinipigil ang dila mo. So, kailangan pigilin natin, di ba? Ang reliyon ng taong yon ay walang kabuluhan. Walang kwenta yung pananampalataya natin kung hindi natin pinipigil ang ating dila. So, ang reliyosong gawain ng tao, kahit ano pa ang ginagawa nating kabutihan, wala naman tayong pagpipigil sa dila natin, niloloko lang natin ang ating sarili, mga kapatid. Kaya ang pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa mga panlabas na kilos, kundi sa disiplina, sa pagsasalita, at sa pusong tunay na sumusunod sa Diyos. Kaya pigilin natin, mga kapatid, ang ating dila. So yan po mga kapatid ang ating aralin ngayon tungkol sa pagmumura, paninirampuri, at pamumusong. Mga panganib yan o peligro ng walang preno na dila. Kaya ingatan natin, inalangin natin sa Panginoon na maging matino ang ating mga pagsasalita. At kailangan tuloy lang tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Makinig lang tayo palagi ng salita niya para merong nagpapaalala palagi sa atin ng mga bagay na dapat nating ikilos habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, naway magkaroon ng katuparan ang mga magagandang aral na ito sa buhay po natin. Tayo po'y muling manalangin.